The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, you will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into the Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched." Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear everyone. One Sunday afternoon, after the celebration of the Holy Eucharist, nilapitan po ako ng isang taong nagsimba at may tinanong po siya sa akin. Wika nito, "Father, pwede po bang magtanong?" Sabi niya, "Sure, what is it?" Kako sa kanya, "Father, ano po bang masasabi ninyo sa mga taong hindi naman po talaga sila affiliated sa isang parokya? Hindi naman po talaga sila under sa parokyang ito, pero doon sila nagsisimba. Doon po sila nagsiserve." Tanong niya sa akin, "Di po ba bawal yon, Father? Hindi naman po nila parokya yon, pero doon sila nagsisimba, doon sila nagsiserve." Tanong niya. Napakasimple lamang po ng naging sagot ko, tugon ko, sa taong nagtanong sa akin. Kako sa kanya, hindi naman bawal yon. Wala namang batas doon. Kung saan nananoris ang pananampalataya ng isang tao, ang po pwede nating maibigay dito ay ang ating respeto. Kako sa kanya, nung ka rin masisesing, kasalpantayana na ning neto nga tao, nung ka rin ya, ingibyeta mo kaya ya pining, igalang taya, king pasyana. Irespeto natin siya, kako. Kung maliit na bagay lang, respeto, paggalang ang dapat natin ibigay. Kako, sa taong nagtanong na ito araw ng linggo. Parang yung kapatid kong pare, minsan, sinabi niya sa akin, ikinwento niya, sabi daw ng nanay niya sa kanya, among, ding kamag-anak tamo, linipat lang aliwang sekta. Alam po ninyo, ang naging sagot sinabi ng kapatid kong paring ito sa nanay niya, paborentala. Paborentala. Mga di kata na sana ita mo munang manlilipat aliwang sekta.
In our gospel for this Sunday, John, the beloved disciple or apostle of Christ, said to Jesus, Master, teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us. Sabi ni San Juan kay Jesus, ano daw? Narinig ba natin itong mga sinabi mismo ni Juan kay Kristo sa ating ebanghelyo ngayong linggo? Pinigilan po namin siya kasi hindi naman po natin siya kasama. So ibig sabihin ba noon, dahil hindi nila kasama sa grupo nila, illegal na. Dahil na hindi nila kamiyembro ang taong ito, babawalan na, pipigilan na, pamira na, hindi naman dapat. Dito po pumapasok yung pag-iisip ng Diyos Napakalayo po ng isip ng tao sa isip ng Diyos. Napakalayo po ng paraan ng Diyos sa paraan ng tao. What did the Lord reply to John? Do not prevent him. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag niyo siyang pigilan, huwag niyo siyang bawalan. For whoever is not against us is for us. Babawalan. Hindi numang gagamit king lagyuko, papalwal yung demonyo, kakampi tayo. Tayo kalabon. Kapanalig tayo nga namuwari ng ginukeya. Wapi naman po, tutupi naman po. Nepo, pagka nakapo, king balang betong kaya katamo, nang makasaw piya, paboren me. May babawalan. May pipigilan. Nung makasira nung makaperwisyo kanita mo agapan. Kanita mo samasnan. Kanita mo pututan. Ulitan ko po, reting ka na po nga ba, nung makasaw piya, paboren me. May babawalan, may pipigilan. Pero, nung makasira makaperwisyo kanita mo samasnan. Agapan, pututan. Alam po ninyo, napaka-practical lang po ng naging sagot ni Jesus kay Juan na pinakamamahal niya sa mga disipulo niya. Tila ba sinasabi ni Jesus kay Juan sa mga oras na yon na hayaan niyo siya. Gumagawa naman pala siya ng mabuti sa ngalan ko. Hayaan niyo siya, huwag niyo siyang bawalan. Kasi mabuti naman pala ang kanyang ginagawa. Yan nga po nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, sad to say. Kung minsan kasi ang problema sa atin, tayong mga tao, gusto natin tayo lang yung mabuti. Gusto natin tayo lang yung mabuti, pero yung iba ang tingin natin sa kanila, mali palagi. Palaging mali. Makanyang tamo po, nengkay po, alang example kaya katamo. Ing marok, yung pupututan. Po? Ing mayap, yung dadagdagan, yung susublungan. Ing marok, yung bawalan. Yung pututan. Pero nung mayap naman, mapipigilan yan. Dadagdagan. Susuglungan. Uling tayo kayabe, kapatene, aliyata. Uling may kamiyembro, maline, at uling kamiyembro gusto hindi yata. Emo naman nga sarilinan ng kayapan. Kapilan mo emo sarilinan, dapat mayap. Natatandaan ko pa po noong parish priest pa po ako, 3 parokya na ang naging assignments ko. Natatandaan ko nung parish priest pa ako, may isang taong nagsimba after ng misa, nilapitan ako. Father, pwede po bang sumali, maging member ng choir dito sa parokya ninyo? May sayang maging member na rin choir. Pwede po ba akong mag-choir, pumasok ng choir dito sa parish ninyo? Oo, sige, walang problema. Kako sa kanya. Sino ba hindi? Mas burita mo, dakal na rin susuyo, king pisamban, king parokya, Sige, nako. Eksakto naman po dumadaan yung isang member ng choir. Tinawag ko siya, sister, may isang tao dito. Gusto niyong pumasok, maging member ng choir. Baka gusto niyong isama siya, isali siya. Sige po, among, sabi ng parokyano ko, parishioner, sige po, among, kakausapin ko po siya. Uwi ka niya. So, iniwan ko na sila.
iniwan ko na sila. Alam po ninyo, pagkaraan lamang po ng ilang buwan lamang dumaan, na-invite po ako sa isang parokya, Novena Mass. Habang nagmimisa ako, nakita ko yung lalaking lumapit sa akin sa paris ko na gustong maging member ng choir. Amag tayo, kinaliwang parokya. At hindi lamang po yun. Siya yung keyboardist. Siya yung pianist. Naman na bengke, makanyan. Inglingapit ka na ako, hindi na ako. So pagkatapos ng misa, tinawag ko siya. Dad, di ba ikaw yung lumapit sa akin noon at gusto mong maging member ng choir sa paris namin? Malungkot yapulo ba? Sinabi na kanako, Father, sabi po nung nakausap ko nung iniwan mo kami, hindi na daw po sila tumatanggap ng members nila. Sayang kako. Hindi lamang pala siya marunong kumanta. Keyboardist pa. Sa mga ibang parokya, alam po ninyo, wala silang parishioners na marunong mag-keyboard o pianista. Anong ginagawa nila? Umaarkila sila, binabayaran, binibigyan ng allowances, honorarium, ng pianista nila. Dahil po, alang illegal, kung dapat kayapan, karing darapat mayap, karing nasa damayap ingagawada. Alang bawal, karing darapat mayap. Ding masanting nga daraptan, ela dapat pupututan, king dapat bang kayapan. In marok, nga pupumpugay kayo, yung pupututan. In mayap, yung dadagdagan, yung susuglungan. Pero makalungkot man pong sabyan kayo, nang kaya nung nino pa rin matalik, tayid ki nga pong gino, ilang mamutot ka rin kapararang tao. Nang kaya nung nino pa rin malapit, king ginong Jesus, ilaring mo munang diling manapos. Nang kaya nung nino retang nanabang, ilaretang mapangalalo naman. Sana tayong mga sa Diyos malapit, sana tayo yung maglapit. Sana po itamong kinapong ginumalapit, sana itamong itang sukat maglapit at huwag tignan sa tao yung kulang sa kanya. Huwag tignan pansinin sa tao yung mali sa kanya o wala sa kanya. Kundi ang tignan sa tao ay mabuti siya at may mabuti siyang magagawa. Ang ganda po ng sinabi ni Jesus tatlo, lagtad no ning Ginoo at lulang, halimbawa, kung kay katamong ebanghelyo, putputan kayo po, putputan kayo itang metong yang andaman ko. May sinabi si Jesus sa kanyang mga disipulo, wika nito, if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, with only one eye, than two eyes to be thrown into Gehenna, into hell, sabi ni Jesus. Whether we admit it or not. Kung minsan kasi physical na mata lang yung sa atin limitado lang sa nakikita natin. Kapag nakita mo na, panlabas lang, yun ka na. Pero hindi mo na napapansin yung nakatago. Di ba? Hindi na natin napapansin yung nakatago. Ito po ang naging problema ni Juan, ni San Juan, sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Nagbase lamang siya sa nakita ng mga mata niya. At yung nakita ng mga mata niya, mali na. At ang hindi niya napansin, ang hindi niya nakita, mabuti pala yung ginagawa ng taong nakita niya. Kasi hindi nila kamiyembro. Kaya mali na kaagad ito. And he prevented that person. Why? Because that person does not belong to them. Tanong lang po sa ating lahat. Kasama na ako. How do we use our eyes? How do you use your eyes? Do we use our eyes to condemn? To find fault? Do we use our eyes to judge? Ginagamit po ba ang mga mata natin upang maghanap ng paraan upang makita ang maling ginagawa ng iba? Ako po, panwalan ko, naniniwala po ako, hindi lamang po mata ng tao ang nakakakita. Ang puso ng tao nakakakita din po. They say that our heart, the heart
also has eyes. And it is also important, all of us, to use the eyes of our hearts. Kapag ka ginamit mo daw yung mata ng puso mo, hindi ka mangungundi na ng kapwa mo. Hindi ka manghuhusga ng kapwa mo. Bakit? Dahil kapag ka ginamit mo ang puso mo sa mga nakikita mo, magiging katulad mo si Kristo. How can we use the eyes of our hearts? It is by using the eyes of God. Gamitin natin ang mata ng Diyos. Father, ano po bang meron sa mata ng Diyos? Father, ano po bang meron sa mata ng Panginoon? In the eyes of God, it is only love. In the eyes of God, it is only goodness and kindness. In the eyes of God, it is only mercy and compassion. God looks us as someone special in His eyes. And if we use this attitude of God, if we use the eyes of God, then how beautiful the world can be. Sana po aliwa mo ring matata mo, literal na mata, ding gamitan dapotan, manakit kata. Sana gamitin natin sa ating mga nakikita ay ang puso natin. Upang sa ganoon, maging katulad natin ang ating Panginoong Hesukristo. May habag, may pagmamahal, at may awa sa lahat. Amen?